Xiao. Malubha na ang kalagayan ni Vivi. Pakiusap, iligtas mo siya. Kaya ito pala, pinakasalan mo ako para lang dito. Mabibigay ko lahat maliban sa pagmamahal. Guchengyan, wala ka talagang hiya. Gusto ni Song Weiwei ang dugo ko. Sa ibabaw ng bangkay ko na lang. Lumaban siya. Sabi ko na nga ba, ang T.E.L. Song's Revenge After the Marriage Scam ay pangarap na nobela. Sa simula ay puro pagpipigil ang eksena. Abot 500k na ang views pero, Tingnan mo ito, nahumaling na ang mga manonood, halatang hinihila ang emosyon nila. Nalaman na ni Miss Song ang katotohanan sa gagong nandaya sa kanya. Sa huli, wala nang makakapigil sa kanya. kung hindi siya papatay, sana may sumpa ka sa librong ito at pahirapan ng bida. Sumunod si Song Xiao kay Guchengyan sa ospital para sa prenatal check-up. Ngunit bigla siyang itinulak sa operating. Song Xiao, sa lahat ng ginawa ko para sa'yo, hindi mo man lang ibigay kay Vivi kahit kaunting dugo mo. Huwag mo akong sisihin. Mabuhay o mamatay siya, wala akong pakialam. Hindi. Napilitang magbigay ng dugo si Song Xiao, natuklasang may terminal na cancer. Nakabitin na ang buhay. Nakiusap siya kay Guchengyan. Cheng, kailangan bang mamatay muna ako bago mo ako muling mahalin? Ano ba naman? Sa ganitong pagkakataon, umaasa pa rin ang bida na muling magmamahal ang gagong iyon. Tumawag ng pulis. Naiinis na naman siya sa nobelang ito. Karapat-dapat sa kanya, siya ang may gusto nito. Xiao, hindi na mapapabayaan ang karamdaman ni Selena. Pakiusap, iligtas mo siya. Gago ka. Tingin ka dito. Song Xiao, nababaliw ka na ba? Song Xiao. Teka, hindi ba ito pangalan ng bida sa livestream novel na ginawa? Nasaan na ba ako? Sino ka? Maligayang pagdating sa mundo ng pagkatapos mapaikasal, si Miss Song ay nagwawala. Natupad ang sumpa ng mga tagahanga. Ako nga ang napunta sa katauhan ng bida sa trahedyang nobela. Ito talaga ay isang malungkot na nobela. Tama ka, ikaw ang bida sa kwentong ito. Ang misyon mo ay sundin ang orihinal na istorya, at makasama ang lalaking bida hanggang wakas. Mabuhay hanggang ika-31 ng Disyembre taong 2025. Ito ang araw ng kamatayan ng orihinal na bida. Kung hindi, ang kanyang kamatayan ay magiging sa iyo rin. Mawawala rin ang tunay na ikaw. Mahal ng lalaking bida ang pangalawang bida dahil ninakaw niya ang pagkakataon ng bida na iligtas siya. Kung magpapakatotoo ako, sasabihin ko ang katotohanan at papagamutin niya ako. Makakarating ako sa wakas. Xiao, alam kong maraming impormasyon. Pero kung pagagalingin mo si Vivi, pwede kitang ipagpatuloy bilang en-radio. Guchengyan, makinig ka. Hindi ako si Song Xiao. Ako ay isang manlalakbay, wala sa ibang mundo. Hindi rin totoong mundo ito. Isa lang itong nobela. At ikaw ang lalaking bida. Ang totoo, ang nagligtas sa iyo ay... Ano nang nangyayari? Namatay na nga ako. Opo, host, dahil inihayag mo ang lihim, nabura ka na. Pero ang bawat baguhan, binibigyan ng isang pagkakataon. Kung maulit pa yan, ang totoong pagkatao mo, mabubura rin. Kailangan ko talagang makipagtulungan sa gap. Oo, mabilis kang matuto. Habang nasa pangunahing misyon ka, kailangan mong tapusin ang mga side quest. Ito ang mangyayari. Makukulong si Song Xiao ng male lead pagkatapos tumangging magbigay ng dugo. Kung tatanggi kang magbigay ng dugo at makulong, matatapos mo ang misyon. Walang problema. Magaling ako dito. Hindi ko inaasahan, kahit ang boss may pangarap. Ano nang ibig sabihin niya? Gusto mo akong magbigay ng dugo para sa girlfriend. Panaginip mo yan. Song Xiao, nababaliw ka na ba? Nababaliw ako. Kung may bayad ka, ikulong mo ako. Akala mo di ako maglakas loob?
Ikinulong ni Elres Chen siya sa bodega. Walang permiso mula sa akin. Hindi ka pwedeng lumabas. Sir, si Lady ay takot sa mga nakakulong na lugar. Napakadilim ng bodegang ito. Nag-aalala ako kay Lady. Elres Chen, may wifi ba dito sa bodega? May wifi ang buong bilya. Ayos, maganda yan. Paalam. Ano ba ang nangyayari sa babaeng to? Parang ibang tao siya ngayon. Sistema, Narito. tapos na ba ang task? Oo, tumanggi ka sa blood transfusion. Kaya na house arrest ka. Congrats! Natapos mo na ang stage task. Premyo, 50 puntos. Kumita ng 100 puntos para makapag-lucky draw. Umabot sa 1,000 puntos at kumpleto na ang book mission. Ipagpatuloy mo. Bossing, kaya mo to. Ang orihinal na bida ay takot sa nakakulong. Matapos magdusa, sa hirap at sakit sa bodega, nawalan siya ng malay. Pwede ka namang magpanggap na meron ka rin. Ang gandang lugar para mag-stream. Sinayang lang. Hindi ako iiyak at magraran tulad ng orihinal na bida. Hoy mga bes, online na ang pambansang Xiao ninyo. Ma'am, kumain po kayo kahit konti. Noong nakulong si Lady sa elevator, 3 araw siyang hindi nakatulog sa takot. Masyadong mahigpit si Sir. Lady, huwag kang matakot, nandito ako sa tabi mo. CJ, habulin. Lady, ayos ka lang ba? Sakupin. Anong problema, Lady? Namatay. Ginoo, binibini, siya. Ano yon? Nagsusumamo na siya. Hindi po, di pa kumakain ang binibini. Sumisigaw siya roon, ang sakit sa tenga. Ginoo, baka dapat puntahan niyo siya. Kusa niyang ginusto ito. Nagmakaawa ba ang binibini? Hindi po. Pagkatapos sumigaw ng ilang oras, bigla na lang siyang tumahimik. May nangyari ba sa kanya? Pumunta ka sa bodega. Binibini, ayos lang ba kayo? Binibini, wag naman pong mamatay. Binibini. Tumigil ka sa pag-iyak. Tulog lang siya. Mama Chen, Binibini, buhay po kayo. Mama Chen, okay lang ako. Huwag kang umiyak. Song Xiao, anong klaseng panuloko na naman to? Panloloko sa anak ko. Ikaw ang nagkulong sa akin sa bodega. Pero hindi kita sinabihan na magwelga sa pagkain. Kung magugutom ka at magkakasakit, paano ka magdodonate ng dugo kay Vivi? Ah, ganun pala. Takot ka lang palang. Maubusan ng stock ng dugo mo. Salamat sa paalala. Tagapagdaloy. Sa orihinal na kwento, nagwelga sa pagkain ang karakter. Pagkatapos, bubombahan siya ng regalo ng bida para gumaling. Naantig siya ng husto, kaya kumain na ulit ng walang reklamo. Masyado kang mabilis. Magpatakbo ng pangyayari. Pero salamat sa paalala. Ang sakit-sakit na ng puso ko. Ang asawa kong 2 taon. Ay pakunwaring nagpakasal lang pala. Anong problema mo ngayon? Talagang di ko alam ang problema ko. Masama lang ang pakiramdam ko. Pero sabi nila, lunas sa lahat ang mamahaling bag. Solusyon sa problema ang bagong pera ang sagot sa lahat. Ma'am, mula sa asawa mo, limited edition na designer bag. Ma'am, mula sa asawa mo, walang limitasyong credit card. Ma'am, mula sa asawa mo, Villa sa Cloud Top Estates. Na, ganyan ang amo natin. Mapagbigay talaga. Kaya magiging mabuti ka na ba? Mabuhay mga mahal kong fans. Maligayang pagdating sa live stream channel ni Miss Song. Maraming premyo. Naghihintay sa inyo ngayon. Tingnan natin ang mga magagandang premyo. Kabilang sa premyo, limited edition na. Spring summer na bag. Black card na walang limit. At, manligaw po. Isang villa sa Cloudtop Estates. Na nagkakahalaga na 5 milyon. Titulo ng lupa. Magsimulang gumuhit ng nakapikit. Ngayon, mag-type ng isa kung sasali ka. Pindutin ang send pagkatapos mag-type ng isa.
Congratulations sa paboritong alaga ni Miss. Nanalo ka ng villa sa Cloudtop Estates. Purihin natin siya. Ayan, nakita ko ang livestream ni ate. Nababahala ako sa kanyang pagbibigay ng ganito. Baka maubos ang yaman ng angkango. Huwag kang mag-alala, hindi niya maubos yan kahit subukan pa. Pero, mga regalo mo yun, binibigay lang niya sa iba ng parang walang halaga, parang isang paghamak sa iyong kabutihan. Basta masaya siya, presko pa ang dugo niya. Vivi, nakataya ang pangako ko na gagaling ka. Ayan, gusto kong pumunta dyan. Sige, papuntahin ko ang driver. Mga mahal. Iyan na ang mga premyo sa giveaway natin. Huwag malungkot kung hindi ka nanalo. Marami pang pagkakataon sa susunod. Ate, kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Huwag mong siraan ang pamilya Song. Hindi ba ito si Route 9 na kapatid? Anong dahilan ng pagpunta mo? Kung gusto mong harapin kita, gagawin ko nga. Mga kaibigan, ito ang aking kapatid. Sino to? At ito ang aking kapatid sa labas. Baka napanood niya ang giveaway ko sa livestream kanina, kaya sinundan ang amoy ng pera. Bilang panganay, dapat magpakita ako ng pagpapahalaga. Bigyan natin siya ng regalo. Ano kaya ang ibibigay ko? Lumapit ka, kapatid. Ito ay para sa iyo. Ano ng problema, hindi mo gusto? Ate, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano ba talaga ang gusto mo? Huwag mong sabihin. Nasa asawa ko ang punta mo. Bakit ayaw niyang tanggapin ang regalo? Nasa streamer lang ba talaga ang pakay niya? Hindi ba't ang square root ng siyam na ay 3? Malinaw na sinabi na ng streamer. Bagay na bagay sa akin ang Reg Alonto. Huwag mo yang ibigay sa akin. Song Xiaoxiao, tama na yan. Ayan. Mabuti lang ang intensyon ni Vivi. Huwag mo siyang pilitin. Kailan ko ba siya pinili? Regalo lang naman sa kapatid ko to. Ayaw niya tanggapin. Mukha tuloy akong masama. Ano ba ang ibig sabihin nitong regalo? Alam mo namang lahat. Siyempre alam ko. Baso para sa habang buhay, di ba? Sayang, hindi gusto ng kapatid ko. Maging matalik ko, kaibigan habang buhay. Vivi, sinubukan ng makipag-ayos ni Xiaoxiao. Tanggapin mo na, sige na. Ayan. Malinaw namang. 8. Tanggalin mo yan. Para sa'yo itong malaki. Sana tayo'y magkapatid habang buhay. Song Xiaoxiao, huwag kang magmalaki. Oh, nandito ka pa pala, ate. Naghihintay ka ba? Painitin ang kama ng asawa ko. Song Xiaoxiao, hindi ka panalo dahil lang matalino ka. Ayan ang nagmamahal sakin. Dahil lang sakin kayo ikinasal. Maraming paraan para pilitin akong magbigay ng... Bakit pinili niya? Saktan ang sarili niya? Siguro. Ginamit ka lang niyang dahilan. Ang totoo. Mahal niya ako, kaya niya ako pinakasalan. Tingnan natin. Sino ang mahalaga kay Ayan? Vivi, Ang sakit ng ulo ko. Ate, gusto ko lang sanang magpahinga saglit dito. Ganon na ba kabigat ang loob mo sa akin? Kung masakit ulo mo, magpa-ospital ka. Hindi kita mapapagaling dito. Xiaoxiao. Bakit ang tigas ng mga salita mo ngayon? Ako ang may kasalanan. Yung kabit na yon humiga sa kama ko. Tapos mananahimik lang ako. Hindi kabit si Vivi, kung hindi dahil sa... Pagtangka niyang, linlangin ako para sa dugo ko. Napakasalan mo na siya noon pa. Nagsinungaling ako tungkol doon. Pero ano pa ba ang utang ko sa'yo? Ang pagkain mo, damit, pamumuhay mo, lahat abot sa pamantayan ng may bahay. Ano pa bang hinahanap mo? Ate. Ayan. Pwede bang tumigil na kayo sa awayan? Kung gusto ni ate na umalis ako, aalis na ako. Oh, Vivi, Ayan. Wala akong silbi. Masakit katawan ko. Ang hina ko. Pwede mo ba akong kargahin papunta doon? Vivi, magpahinga ka na lang dito. Xiaoxiao, alis na tayo. Ayan. Natatakot ako. Nandito ako, huwag kang matakot. Sa totoo lang, ayaw ko rin sa tarantadong yan. Kumot ko yan. At, sana magdusa kayong dalawang salbahe. Magpakailanman.
Lalong nagwawala si Sir. Nanay, sobrang miss na kita. Engkanto ka. Maaga tayong iniwan ni nanay, akala pa naman. Pag nakilala si Sir, magmamahal siya ng tunay. Ang nangyari. Nakatulog na nga siya. Maghintay ka, hindi ka makakatulog mamaya. Bilisin mo, kumuha ka ng mga basurang ito, at sunugin mo. Huwag mong susunugin. Huwag mong susunugin. Binibining Vivi, ito'y iniwan ng ina ng babae ng bahay. Huwag mong susunugin. Anong karapatan mong aliping tanungin ang desisyon ko? Binibining Vivi. Ang babae ng bahay ang tunay na may-ari, saan mo nakuha ang kapal na sunugin ang gamit niya? Nakita ninyong lahat. Kagabi, ako ang nakashare ng kwarto kay Ayan. Ako yun. At si Song Xiaoxiao. Tagadugo lang niya yun, wala nang iba. Ganoon ba? Ale. Pangahas ka, sinampal mo ako. Tapos na ang utak. Hulihin niyo siya. Opo. Sino ang may lakas ng loob? Kung mawalan lang ako ng buhok. Pagbalik ni Ayan, magkakagulo kayo. Ale. Umalis kayo. Tia Chen, Bakit mo itinatago ang gamit ng patay sa kwarto naming ni Ayan? Nakakagalit. huwag. Tia Chen, Huwag mong susunugin. Tia Chen, bakit ka ganyang tanga? Ito lang ang naiwang. Mahalagang alaala ng babae ng bahay. Huwag mong susunugin. Talaga namang sunod sa Niren ka. Kung ganoon. Sige, magdusa ka. Tia Chen, Huwag mong susunugin. Ito ang pinakamamahal ng babae ng bahay. Pag nasunog to, mababaliw siya. Mababaliw. Hindi ba't mas mainam yun? Huwag mong sunugin. Tita Chen, Paalala para sa host. Nagawa mong matrigger ang side quest. Pumunta sa psychiatric hospital. Susunod, ikaw ay ipapadala sa psychiatric hospital. Sa original na kwento, iyon ang pinakamadilim na panahon ng buhay mo. Huwag kang gagalaw, manatili kang nakatigil. Tumigil ka dyan. anong klaseng kalokohang plot ito? Sinabi ko ng sunugin mo. Ano pang hinihintay ninyong lahat? Sa wakas, nakauwi ka na. Nawala na sa isip ang ate. Gusto ko lang maglinis ng kalat sa bahay. Iyon lang. Hindi ko inaasahan. Nakuha ko pala ang alaala ni tita. Hindi ko talaga sinasadya. Masakit ba? Ayos lang. Tara na pumunta sa ospital. Song Xiaoxiao. Humiling ka ng tawad. Nakita mo yun, di ba Song Xiaoxiao? Laging nasa tabi ko si Ayan. Gucheng yan. Ayusin mo muna ang sarili mo bago ka kumausap sa akin. Malinaw na si Song Vivi ang unang sumunog ng gamit ni Mama. At nasugatan pa ang kamay ni Tita Chen. Bakit hindi ako makaganti? Ate, kahit isinubo ni Tita Chen ang kamay niya, naiintindihan kong sisihin mo ako. Sa totoo lang, ako ang dahilan ng lahat. Ate, kung pagsusunog ng kamay ko, ang magpapaginhawa sa'yo. Handang-handa ako. Vivi. Hindi ito kasalanan mo. Hindi mo kailangang gawin ito. Xiaoxiao, pareho kayong may mali. Pinalo mo rin si Vivi. Tapusin na natin dito. Ang sugat ni Tita Chen ang mahalaga ngayon. Pag-uusapan natin ang iba pa mamaya. Ginoong Gu, medyo na trauma lang si Miss Song. Okay na talaga siya, walang malubha. Naiintindihan ko.
Ayan. Napansin mo na ba, ang kakaibang pag-uugali ni ate nitong mga nakaraan? Parang ibang tao na siya. Napansin ko na noon pa. Dati maintindihin si Xiao, palaging may hinahon, hindi kanya sasaktan. Dati maalaga ang bida. Hindi nag-iisip para sa sarili. Pero hindi ako papayag na apihin ako. Anong ginagawa mo? Wala, pandikit lang ito. Pero, wala na yung magandang buhok mo. Song Xiao, nababaliw ka na. Buti na lang okay si Tita Chen. Kung hindi patay ka na ngayon, Ayan, nagkamali na talaga si ate. Dalhin mo na siya sa mental hospital. Vivi. Hindi pa ganoon kalala si Xiao. At may dahilan naman siya sa ginawa niya. Pasensya na. Ayan, gusto ko lang tulungan si ate. Vivi, alam kong mabuti ang intensyon mo. Pero kung ilalagay natin siya sa mental hospital, lalong lalala ang sitwasyon. Baka maapektuhan pa ang dugo. Gets ko. Salamat. Ayan. Pero, Vivi, huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng pinakamagaling na stylist na mag-ahit ng ulo mo at magpagawa ng pinakamagandang peluka. peluka, seryoso ka. Sino may pakialam sa peluka? Song Xiao. Sisiguraduhin kong magdudusa ka rito. Ale, ako na ang bahala. Tita Chen, salamat sa palaging pag-aalaga mo sa akin. Pero, mula ngayon, alagaan mo na rin sarili mo. Huwag kang padalos-dalos, ha? Pero, pinakamahalaga sa inyo iyon, Ale. Wala nang mas mahalaga pa sa taong nasa harap. Gusto ko lang ligtas ka. Song Xiao, kung ganyan ka ka-care kay Tita Chen, sisirain ko ang pinakamahalaga sa'yo. Xiao, anong nangyari? Bakit siya nahawa? Hindi ko rin alam. Sinabi ng doktor na nahawa siya kagabi. Huwag kang mag-alala, gagaling siya. Sino dito ang kamag-anak ni Chenji? Ano ang nangyayari? Kailangan niyang sumailalim sa amputasyon agad. Pakipirma para kumpirmahin. Amputasyon. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Sistema. Host, nakita na hindi mo pa. Natatapos ang side mission sa psychiatric hospital. May problema ka ba sa isang bagay? Sa original na kwento, hindi naman. Naamputate ang kamay ng nanay niya. Maliligtas mo siya, di ba? Kailangan mong iligtas ang kamay niya. Hindi ko kaya. Host, pangunahing karakter lang ang maaapektuhan ko. Mga supporting role ay nasa kapalaran na. Umalis ka na. Opo, kailangan niya ng agarang operasyon. Pakikumpirma. Pakiusap, kailangan niyo siyang iligtas. Anong klaseng hairstyle ito? Miss Vivi, ang wig na ito, 2 hakbang para maayos. Unang hakbang pa lang ito. Bilisan mo tapusin na. Hindi makikita ni Felix. Akong ganito ang itsura. Sir, ma'am, nandito na po kayo. Nasa makeup room si Miss Vivi. Bilisan mo, isuot mo na. Vivi. Ayan, ako to. Pasensya na, Vivi, kasi Si ate. Medyo nanghihina lang. Katawan ni Ayan kanina. Okay lang sa'yo, di ba? Syempre naman. Ayan. Ate, ang bilis ninyong nakauwi. Kamusta na si Tita Chen? suotin mo muna yung jack, hintayin ka namin sa sala. Bilisan mo, tisuot mo na sakit. Vivi, nagpunta ka ba sa ospital kagabi? Kahapon ng hapon, hindi ba ikaw ang samando sa akin sa ospital? Bakit pa ako babalik? Xiao, sabi ko sa'yo mabait si Vivi. Hindi siya ang may gawa. Song Xiao, akala mo ba tanga ako? Akala mo may maiiwan akong ebidensya? Guchengsing. Paano ka naging zihi sa ganyang busy? Sadyang pinilit lang ng manunulat. Anong ibig mong sabihin? Gaya ng sinabi ko. Ayan, may nangyari ba kay Tita Chen? Wala kaming sinabi. Paano mo na lamang may nangyari? Naghula lang ako.
Alam mo naman pagpasok, kapag hindi inalagaan, madaling magka-impeksyon. Talaga? Kung ganun mamaya, mag-ingat ka ng mabuti. Ayan. Ang kapatid mong babae ay kakaiba ngayon. Medyo natatakot ako. Pwede ka bang umakyat at tumabi sa akin sandali? Huwag kang matakot. Nawalan lang siya ng kontrol dahil na-amputate ang binti ni Tita Che. Hindi kanya sasaktan. Ayan. Mahal na mahal mo ako. Bakit ayaw mo akong hawakan? Mahina pa ang katawan. Ayokong masaktan ka. Huwag kang mag-alala pag galing mo. Ibibigay ko sa'yo ang pinakamagandang gabi ng kasal. Ayan. Mahal kita. Matulog ka na. Ang tahimik ng tulog mo. Narito ako para maghiganti para kay Tita Che. Susunugin kita ng buhay. Sunugin ng buhay. Bakit ako nandito? Bakit ako nandito? Song Xiao. Nababaliw ka ba? Baliw ako. Baliw ako. Baliw talaga ako. Ate, tumigil ka sa pagpapanggap. Nakita ka naming lahat na. Susunugin ako. Gusto kong sunugin ang kapatid ko. Panununog. Ayan, para sa kaligtasan natin. Pakiusap ilipat mo si ate sa mental hospital kaagad. Hindi ako nababaliw, hindi ako baliw. Pakawalan niyo ako, bitawan niyo ako. Hindi ako baliw, hindi talaga ako baliw. Song Xiao, tigilang mong mag-aksaya ng enerhiya. Inutusan kami ni Ayan na dalhin ka sa mental ward. Ako ang masusunod dito, kaya magpahinga ka na lang. Maging iniksyon man yan, o electroshock therapy. Maraming paraan ng ospital para pagalingin ka. Sa oras na yun, kahit hindi ka baliw, mababaliw ka rin. Talaga? Lagi akong takot noon. Akala ko kulang pa sa'yo ang pagiging baliw ko. Kaya nakisabay na lang ako sa'yo. Pero ngayon, ikaw naman ang turno. Ano ang pinagsasabi mo? Excuse me po. Sino po si Miss Song? Ako po. Siya po ang pasyente ngayong araw. Ikaw si Director Liu, di ba? Balita ko po ay, dalubhasa kayo sa psychiatrist. Ngayong nakilala na kita, totoo nga ang mga sinasabi nila. Paano nakikilala ni Song Xiao ang director? Nakakabilib naman. O pala, sino po kayo? Asawa po ako ni M. Guchengyan. Narito ako para dalhin ang kapatid ko para magpagamot. Ah, kayo pala si Mrs. Go. Ano ang sinasabi mo? Huwag kayong mag-alala. Sinabi na sa akin ni Mr. Go ang lahat. Director, hindi ako may sakit. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Siya ang tunay na pasyente ngayon. Ako ang nagdala sa iyo rito. Huwag mo akong hawakan. Director Liu, ang kalagayang pangkaisipan ng kapatid ko ay hindi laging stable. Pasensya na sa abala. Ayos lang po, Mrs. Go. Ganyan talaga ang mga pasyenteng mental. Director, Pakialis na si Miss Song. wala akong sakit. Siya ang may sakit. Director, wala akong sakit. Tulungan niyo ako. Huwag mong kalimutan kung sino ang tunay na in-risk. Bumalik ka. Ang emosyonal na kalagayan ng kapatid ko ay maaaring magulo. Minsan sobrang nagiging balisa siya at sa matitinding kaso, maaari pa siyang mangagat. Mas mabuting mag-ingat kayo. Huwag kayong mag-alala, Mrs. Go. Isang iniksyong pampakalma lang. Tatahimik na yan agad. Salamat sa tulong. Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa inyo. System. Ang task ay pumasok sa sensitive ward, pero hindi naman sinabing dapat manatili o kung gaano katagal. Ito ba ay ituturing na pagkumpleto sa task? System, tama ba ako? Oo, host. Maligayang pagbati sa pagkumpleto ng Psych Ward Side Quest. Nakakuha ka ng 100 puntos. Gusto mo bang kunin ang reward mo ngayon? Kumuha ng intermediate. Maligayang bati, host. Nanalo ka ng pagkakataong makalapit sa male lead. Kapag ginamit mo ang skill na ito, hindi ka matatanggi ng male lead. Host, ito ang pinakamagandang paraan para magkaroon ng relasyon sa male lead. Sigurado ka bang gantimpala ito at hindi parusa? Gantimpala ito, host. Kung ayaw mo itong gamitin, pwede mo munang itago. Tumalikod ka.
Director Liu. Huwag kayong mag-alala, Mr. Go. Nakapag-check-in na po si Miss Song sa ating hospital. Sisiguraduhin kong maaligan siyang mabuti. Salamat sa serbisyo. Sa palagay mo ba naging masyado akong marahas? Mahirap sabihin kung sobra, pero ang magpadala sa sariling asawa sa mental hospital, isa ka sa mga unang gumawa nito. Nag-aalala lang ako baka lumala ang kanyang kondisyon. Kailangan niya ng profesional na paggamot. Profesional na paggamot? Kung gusto mo ng sunod Son Yeren, mas magagaling nga dyan. Bakit ang sarkastiko mo ngayon? Mr. Go, noong nagkakaproblema ang kumpanya last year. Naginuman ng asawa mo sa clients hanggang samuka, nagpupuyat sa projects hanggang dumura ng dugo. Ngayong umangat na ulit ang kumpanya, pinadala mo siya sa mental hospital. Hindi ko alam kung sino talaga ang may sakit, dito ikaw o siya. Kailan siya dumura ng dugo? Bakit hindi ko alam? Hindi niya sinabi sa'yo? Maraming beses na siyang dumudura ng dugo, pinapagpahinga na namin siya. Pero sabi niya kung hindi siya magpuporsige, ikaw naman ang mahihirapan. Kahit totoong may sakit ang asawa mo, pwede namang home treatment na lang. Bakit pa ipapadala sa ganoong lugar? Mr. Go, bakit kayo mismo ang pumunta? Nasaan si Miss Song? Nasa VIP room 188 si Miss Song. Anong ginagawa ninyo rito? Anong nangyayari? Bitawan niyo ako. Mga walang kwentang doktor kayo. Hindi ako may sakit. Bitawan mo ako. Kapag di kayo nakinig sa magandang pakiusap, panindigan niyo ang kahihinatnan. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Ayan. Tulungan niyo ako. Vivi, bakit ikaw? Bumangon ka, bilis. Tita Chen, nakuha ko na ang lahat ng ebidensya. Sinubukan kang saktan ni Song Vivi. Sisiguraduhin kong hindi siya makakalusot. Paborito ni Mr. Song si Miss Vivi. Huwag mo na siyang gawing kalaban dahil sa akin. Mama Chen, wala kang anak na babae at wala akong Simula ngayon, ikaw na ang nanay ko. Sa orihinal na kwento, handang isakripisyo ni Mama Chen ang atay niya para lang mailigtas ang bida. Kahit hindi ito nagtagumpay sa huli. Nanatili siyang liwanag sa buhay ng bida. Ale. Anak kong mahal. May darating na tao. Ipapatinag ko na, Mama Chen. Pumasok ka ng walang kahit anong bati. Akala ko may pusang kalye na nakapasok sa bahay. At akala ko nag-aalala pa ako sa'yo. Akala ko hindi maayos ang kalagayan mo sa ospital. Pinuntahan pa kita ng personal. Pero hindi ko inakalang talagang ipa-ospital mo si Vivi. Kaya pala nakarating ka na sa ospital ng Sikatria. Mukhang siya'y naagapan na. Ang bilis naman. Sa orihinal na kwento, ang bida ay hindi naging swerte nang makalabas siya sa ospital. Tapos na ang isang buwan. Sira na siyang lubos, hindi na makilala. At may lakas ka pang magsalita. Alam mo ba, ang dinanas niya? Ginawa lang siyang uminom ng gamot, sinugod ng kuryente, inaapi ng mga pasyente. Kaya pala, sinabi mong sabihin sa ospital na si Miss Song ang aaminin, hindi si Imra Gyu. Plano mo na palang siya ang ipasok, hindi para protektahan ako. Kung hindi ko ginawa yun, ako ang ipapasok, paiinumin ng gamot at hiyain ang mangyayari sakit. Nakalalasong babae. Gucheng yan. Akala mo ba hanggang ngayon, tanga pa rin akong niloloko at inaapi? Ang lahat ng ito ay patunay na si Song Vivi. Ang dahilan kung bakit naputulan si Mama Chen. Impossible. Masyadong mabait si Vivi, hindi niya gagawin yon. Gucheng yan, sa mga koneksyon mo. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, madali lang yun. Pero tapos na ako sa pagiging tanga mo. Gucheng yan. Ihinto tayo. Tigil. Hindi ka pwedeng umalis, host. Ang susunod na misyon ay tungkol ito kay Gu Chengyan at Song Vi. Kailangan mong ituloy ang kwentong tatlo ang tauhan. Batay sa orihinal na kwento, pagkalabas ng bida sa ospital ng pag-iisip, gagamitin niyang pansamantala ang pag-ibig. Lilinlangin siya, magpapadugo para kay Song Vi. Para siguradong walang maging problema, isasama niya si Song Vivi, na tumira rin sa Villa, at opisyal na magsisimula ang kwentong may tatlong tauhan. Xiao Xiao. Salamat sa pag-donate ng dugo para kay Vivi. Yan. Vivi. Totoo bang titira siya kasama natin? Siyempre. May sakit talaga siya, at kapatid mo siya. Dapat magkasama ang pamilya, para matulungan natin ang isa't isa. Song Xiao, sinusunog mo ba ako? Ang paa ko. Ang sakit na. Ayos ka lang, Song Xiao Xiao, mahina na ang kalusugan ni Vivi, at ikaw ay padalasin pa rin. Pasensya na, kukuha ako ng panibang timba. Diyos ko. Kaya pala, siya ang reyna ng malulungkot na drama. Kaya niyang tiisin ang lahat.
Kung may makakaya nito, ikaw yun. Kapit lang, host. Naniniwala ako, makakayanan mo rin itong misyon. Umalis sa ano? Iwanan ka. Mali ba? Tama ba? Dapat ba? Pangunawa ba o kahinaan lang? Nagtatago ng lungkot sa ngiti ang kanyang kalagayan, hindi na tulad ng dati. Kailangan kong bilisan ang pagpapadugo. Siyaw, patawat. Alam kong hindi ito patas sa'yo. Pero si Vivi, kapatid mo naman siya. Kaya, Simula ngayon, titira na siya kasama natin. Pero huwag kang mag-alala. Kapag gumaling na siya, pauwiin ko na siya. walang problema. Dahil naman tayo isang maligayang pamilya, di ba? Alam ko na, gusto niya talaga ako. Hindi niya tatanggihan yan. Sige, papaghanda ko ng gamit. Assistant Lin, Ginoong Go. padadalhan kita ng mga dokumento. Patingnan mo kung totoo. Sige. Mag-ingat ka, ha? Bantayan mo yan. Mahal yan. Song Xiao, baliw ka talaga. Niloloko mo ko. Hindi sapat sa'yo ang mental institution. Dapat ikaw sa slaughterhouse. Saan ka pupunta? Mrs. Gusto raw ni Miss Vivi, sa kwarto mo. Hindi mo pa rin alam sino ang may hawak dito. Dalhin mo siya sa bodega sa unang palapag. Song Xiao, ako mismo ang sinundo ni Ayan. Bakit ako sa bodega titira? Ako ang may-ari ng bahay na to. Kung gusto mo, dito ka. Ayaw mo, umalis ka. Ayan, tinutulungan ko lang ang kapatid kong humanap ng kwarto. Ang arte lang niya. Ginoong Go, tiningnan ko na. Lahat totoo. Si Miss Vivi talaga, ang gumalaw, sa gamot ni Chen Maria. Hindi, Ayan. Nag-aalala lang ako sa kalusugan ko. Hindi pa tapos ang master bedroom. Ako nga nasa guest room. Ayaw mo? Umuwi ka sa Song family. Okay lang sa akin, Ayan. Huwag mo akong paalisin. Yan ang tama. Magulo lang ang kwarto. Kung gusto mo lumipat agad, simulan mo nang maglinis. Pagod na ako. Song Xiao, hintayin mo lang. Ay naku, siya nga. Hoy, dalaga, ang sosyal ng kwarto mo ah. Pagod ka na, nagpahinga ka. Anong ginagawa mo dito? Sino nang nagpahintay sa'yo? Luto ka na ng hapunan ngayon din. Trabaho yan ng katulong. Ba't ako ang gagawa? Dahil ikaw ang nagpasundo kay Tita Chen sa ospital. Siyang nagluluto dati. Ngayon, ikaw naman ang papalit. Paulit-ulit mong sinisisi ako. May ebidensya ka ba? Grabe ka talaga. Hindi ka aamin hanggang sa huli. Pagluluto lang naman to, di ba? Sige, ako na. Nasaan siya? Dumating siya sa bahay ko para mag-apply bilang yaya. Tingnan niyo to mga kaibigan. Halika kayo at personal na masdan. Panoorin niyo ang kanyang gagawin. Ilang puntos kaya ang karapat-dapat sa sikat na kamay na ito? Kailan ko ba? Ano, mas gusto mong isipin ng lahat? Na ninanakaw mo ang asawa ko. Tama ka. Unang beses ko lang maging yaya. May isa pang ba? Song Xiao, ikaw. Live stream ito ngayon. Sige. Ako na ang maghuhugas. Hindi ko maabot. Vivi, kung ayaw mong magpainom sakit, pwede mo namang sabihin, hindi kita sisishit. Ba't mo pa ako sinadya ng ganito? Hindi ko sinasadya. System. Inaaktiba ang kakayahang makipag-ugnayang malapit. Sige, host. Kakayahan sa pagiging malapit sa bida na lalaki ay naaktiba na. Magiging epektibo sa loob ng 5 minuto. Sa loob ng 5 minutong ito, anumang gawin mo sa bida na lalaki, hindi niya ito tatanggihan. Ayan, ang sakit talaga ng paa ko. Tingnan mo, pula na lahat dahil sa pasok. Pwede mo ba akong ihatid sa kwarto?
Sa original na kwento, ganito mo trinato ang bida na babae. Ngayon, binabaling ko sa'yo ang parehong pagtrato. Ayan. Song Xiao, baliw ka ba? Masakit ba? Okay lang. Hindi naman talaga napasok. Siyempre, hindi masakit. Mukhang totoo ang paningin ng bida na lalaki. China ko ang impormasyong binigay. Lumalabas na si Vivi talaga ang may kasalanan. Nagpadala na ako ng $1 kay Auntie Chen bilang kabayaran. Walang perang makapagpapagaling ng sama ng loob. Apatid ko rin naman siya. Pwede kong huwag tawagan ang pulis. Pero kailangan, may gawin siyang kapalit, di ba? Paano mo gusto siyang magbayad? Sa tingin ko, habang wala si Auntie Chen, dapat siyang pumalit sa trabaho ni Auntie Chen. Mag-post sa social feed araw-araw, makakuha ng 50 likes bawat post. Sa ganitong paraan, makikita ni Auntie Chen na sincero siyang nagsusorry. Sige, susundin ko ang sinasabi mo. Kakausapin ko siya. Host, tapos na ang 5 minuto mo. Expired na ang kakayahan. Sa totoo lang, sayang na sayang. Ang skill card na yun, dapat hinagkan mo siya. Hindi ko talaga magawang gawin yun. Ayan, ano ang sinabi mo? Gusto mong gawin ko ang trabaho ni Auntie Chen. Mag-post sa feed ko araw-araw. At makakuha ng 50 likes. Vivi, ito na ang pinakamabisang paraan para maayos mo ang sitwasyon kay Tita Chen. Ayan, ano bang sinasabi mo? Bakit ko kailangang magpaumanhin kay Tita Chen? Nasa poder na ni Xiaoxiao ang ebidensya. Kung hindi mo ito gagawin, magkukulong ka nito. Siya na naman bang nagre-report sa akin? Ayan, nagkamali ako, aminado ako. Pwede akong humingi ng tawad kay Mrs. Chen, pero gusto mo ba mag-post ako sa social media? Paano na lang ang mukha kong ipapakita ko? Hindi ka pa nagpo-post ngayon araw, di ba? Kung hindi ka agad magpo-post, hindi mo makukuha ang 50 likes na kailangan mo. Ayan. Vivi, tungkol kay Tita Chen, pwede kong ipagwalang bahala. Pero si Xiaoxiao ay pumayag na tumira ka na. Kung maasar mo siya ulit, mahihirapan tayong makahingi ng dugo mula sa kanya. Sige, magpo-post na ako, okay? Nagsisimula ng matutong maggawa, masiglang araw. Di ko inasahan si Vivi na magaling sa boardroom at sa kusina. Swerte ng lalaking mapapangasawa ka. Kailan kaya ako magkakaroon ng pagkakataong matikman ng luto mo? Salamat, ayan. Yung bagong katulong, hindi masyadong magaling, pero bata naman. Kakapost lang ni Song Vivi sa feed na naglilinis daw siya. Di ko alam na totoo pa lang. Katulong siya ng iba. Eddie, sino ang nagsasabi ng totoo? Nakita ko si Mr. Go. Nag-like ng post ni Song Viv. Mr. Go, pakipaliwanag nga. Vivi, nandito ako para sa'yo. Salamat, ayan. Tutu, katulong si Vivi sa bahay ko. Pakilike naman ang post niya. Ayan. Dapat ipaliwanag mo ang sitwasyon. Ay! Huwag kayong magkaintindi mga kaibigan. Pansamantala lang ito. Tulungan niyo siya. Kailangan niya ng 50 likes. Buwisit. Kasama ba tayo ni Emmett Gu o hindi? Ayan. Ginawa ko na lahat ng sinabi. Ano pa bang gusto mo? Hindi natin maaasahan si Gu Cheng yan. Mukhang ako na lang ang aaksyon nito. Sistema. Nakakonekta. Natapos ko na ba ang misyong Freeze Company? Grabe naman, lagi mo tong nakakalimutan. Ako pa ang laging nagpapaalala sa... Opo, host. Maligayang pagbati sa pagkumpleto ng side quest na Freeze Company. Nakakuha ka ng 150 puntos. Kabuuan mo ngayon, 200 puntos. Pwede ka nang pumili na mid-level na premyo. Yung low-level na premyo. Mas mabuti na yon kaysa wala. Mid-level na premyo na lang. Ano-ano ang mga pagpipilian? Ang mid-level prizes ay direktang makakaapekto sa tulad ng Drop Dead Gorgeous, Super Smart, Super Strength, Immune to Everything, at iba pa. Pero isang beses lang magagamit. Gusto mo na bang pumili ngayon? Siyempre, pumili na tayo. Bigyan mo ako ng key Super Strength, o kaya lipulin na lang yung 2 mandaraya.
Congratulations, host, nakuha mo ang immune to everything para sa isang paggamit. Para kanino ba talaga ang immunity na Mukhang totoo nga na. May swerte akong bida. Mukhang magagamit ko na to. Gusto nyo akong lasunin? CJ, tikman nating tatlo to. Vivi, ang sarap na ng luto mo. Ang bango talaga. Ate, kumain ka na. Hindi pwede. Magka-best friend tayo, di ba? Eto, kainin mo tong sa akin. Ako naman sa iyo. Sige na, kumain na tayo. Song Xiao, alam kong magdududa ka. Sa totoo lang, yung pinaglipatan mong bowl, ang may lason pala. Saan ba talaga nagkamali? Bakit tayo lahat nalasan? Malino kung nilagyan lang si Song Xiao ng konti sa pagkain. Song Vivi, akala ko baka lagyan mo ako ng laxative para guluhin ako, pero di ko inakalang lalason mo talaga ako. Sa immunity ko sa lahat ng lason, akala mo mapapatay mo ako. Panaginip lang yan. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Kung mamatay ako, sino ang magmamana ng lahat ng perang ito? Sistema, bakit immune din sila sa lason? Host, ang original na male lead at mahalagang babae ay may protagonist halo pareho, hindi rin sila pwedeng mamatay. Song Xiao, bakit ikaw lang Miss Song. Hindi naman talaga okay si Miss Song. Lahat kayo ay nakainom ng parehong dami ng lason. Mas malakas lang, katawan ni Miss Song, kaya hindi gaanong apektado. Sinasabi mong mahina ako. Subukan mo kayang malason. Umalis ka na. Kaya, bakit may lason ng lugaw? Vivi, kung ayaw mong magluto, sana nagsabi ka. Bakit mo kailangan lasunin ang lugaw? Kailan ba ako nanlason? Ikaw ang may gawa. May ginawa ka sa lugaw, habang wala ako, para tawagin si Ayan. Ayan, ako ang nagluto ng lugaw. Kung may malason, ako ang unang pagbibintangan. Bakit ko gagawin ang kalokohang yan? Diba? Bakit di natin tingnan ang kisses? Para malinawan tayo. Di ba sabi ni Ayan, walang CCTV sa bahay para sa privacy. Kahit di ko alam paano pumasok ang lason, kung makikita nila akong naglalagay, di na ako makakapaliwanag. Xiao, nakalimutan mo ba? Wala tayong sisi sa bahay. Salamat naman. Song Xiao, ikaw lang ang okay. Kung sabihin kong binayaran mo ang doktor, paano mo ipapaliwanag yun? Sino nagsabing wala? Sino ang nagsasabing wala? Paano nangyari yun? Vivi, bakit mo ginawa to? Hindi yun totoo, Ayan. Gusto ko lang lagyan ng asukal sa kanya. Nagdadahilan ka pa. Vivi, walang puso ka talaga. Para lang mapahamak ako. Sinaktan mo pa ang sarili mo. Gaano ba kalaki ang galit mo sa akin? Song Xiao, gawa-gawa ka lang ng kwento. Kung may gusto man ako, dugo mo, bakit kita papatayin? Minsan, kapag punong-puno ng galit ang tao, gumagawa sila ng mga walang katuturang Si Tita Chen man, o ako. Tumatakas lang kami sa paningin. Pero si Ayan walang kasalanan. Lagi mong sinasaling mahal mo si Ayan. Pero nilason mo siya. Dahil lang pinag-like at check-in ka sa social media. Hindi. Song Vivi, nabigo ako sa'yo. Hindi yun totoo, Ayan. Pinag-alila mo ako kay Song Xiao, kaya oo, konting inis. Pero hindi ko naisip na gumanti sa kanya. Ayan, maniwala ka sa akin. Pagkalabas mo, umalis ka na. Ayaw na kitang makita. Ayan. Hindi yun totoo. Tara na, pumunta tayo sa Ri. Ayan, paano naman ako? Ikaw na ang bahala. Ayan. Pahintulutan mo naman akong pumasok, alam kong nagkamali na talaga ako. Hayaan mo na lang akong maghanda ng huling pagkain para sa inyong lahat. Simula ngayon, hindi na kita aabalahin pa.
Maghanap na lang ako ng lugar na walang makakakita at dahan-daang mawawala. Ayan, ayan. Tuloy ka. Kayang patawarin to. Kaya pala umabot na kalahating milyong salita ang kwento. Xiao. Gusto ni Vivi tayong lutuan ng huling handa. Bilang pamamaalam, Hayaan mo na siya. Munting katulong. Xiao. Alam ni Vivi ang kanyang pagkakamali. Siguro naman ngayon, patawarin na natin siya. CJ, bakit hindi? Mas madalas ka pang nagpapump ng tiyan kaysa sa akin. Kung kaya mong patawarin, bakit ako mag-aalala? Ate, tulungan mo naman ako. Siyempre. Song Vivi, gusto kong malaman kung anong daya meron ka pa. Ate, tulungan mo naman ako. Maghiwa ng kamatis. Kung makita akong bumagsak dito ni Ayan, sa tingin mo ba, pababayaan niya akong mamatay? Ate, ikaw. Gusto mo talagang mamatay, no? Maligayang bati, host, tagumpay mong natanggap ang side quest. Transfusen mo ng dugo ang supporting girl. Inasahan ko na talaga to. Dapat talagang side quest ang blood transfusion. Siya rin naman ang may kasalanan dito. Hiniwan na niya ang sariling pulso. Sapat na yun para magdulot ng pangangailangan sa transfusion. Akala mo talaga gusto niyang mamatay? Kung gagalaw ang bida gaya sa original, lalaban talaga siya. At imposible. Tanggapin niya to, pero ako ang natapat sa kanya. Vivi. Song Xiao, ano ang ginawa mo? Naglaslas siya sa sarili. Pinasaksak pa niya ang sariling tiyan. Maniwala ka man o hindi, bingi mo ang may problema. Baliw ka talaga. Gucheng yan. Pipilitin mo talaga ako. Mag-transfuse ng dugo kay Song Vivi. Kung tatanggihan ko, papanagutin kita sa pagtatangkang pagpatay at makukulong ka. Pero masisiguro mo ba, walang mangyayaring problema sa pagto-transfuse at hindi ito maging full body transfusion? Hindi ito magiging full body transfusion. Sigurado ka ba? Sa orihinal na kwento, talagang wala kang pakialam kung mabuhay o mamatay man ako. Xiao, lahat ng ginawa ko para sa'yo. Nipatak ng dugo mo'y ayaw ibigay kay Vivi. Sige, wag mo akong sisihin. Patayin mo na siya, wala namang may pake. Ate, pagdodonate lang ng dugo, ayaw mo pa rin gawin. Ayan. Pakiramdam ko'y, hindi ko na kaya. Nakakatawa naman. Akala ko pa naman na pagpunta dito, mababago ang isip ng bida. Host, huwag mawalan ng pag-asa sa mga nangyayari ngayon. Ang iyong side mission ay maayos na ang takbo, ngunit kailangan mong mabuhay ng maayos. Kung mamatay ka habang nagdodonate, ang totoong ikaw ay mawawala rin. Ayos. Sa madaling salita, ang bida at kontrabida ay may dagdag na buhay. Ako naman ay wala talaga. Bilisan mo. Anong problema? Dahil napakaraming beses siyang nagpadugo. Luma na ang mga sugat. May mga bago pang naiipon. Impossible. 6 na buwan na ang huli niyang pagdodonate. Chenxing, lahat ng mga pagkakataon nitong nakaraang 6 na buwan. Na dinala ako ni Vivi para mag-donate ng palihim. Talagang wala kang alam? Jigo. Wala nang bakanteng lugar para sa iniksyon. Na ang mga braso. Tingnan ninyo. Vivi. Binibining Viviso, malubha na ang kanyang kalagayan. Kailangan niya ng blood transfusion. Ngayon din. Sagipin ninyo ako. Jigo. Sandali lang. Baka may ibang paraan pa. Hoy, Jigo. Hindi na pwedeng maghintay. Ang pasyente, transfusion muna tayo. Vivi Song, hindi ako makakapag-transfusion ngayon. Huwag kang iiyak sa akin kapag nagsisi ka. Ate, magpapasalamat ako sa'yo. Song Xiao. Ngayon ang araw ng pagkamatay mo.
Vivi, ayos. Natagpuan ko na ang tamang donor. Anong ginagawa ninyo? Naghihingalo na ang host body. Tapusin na natin agad. Aalis na ako. Humanap na ng bagong host. Bumalik ka rito. Delikado na, nagkakaroon ng malubhang allergic reaction ng pasyente. Itigil ang transfusion. Tumaas ang heart rate niya, metoprolol agad. Hindi ba't sinabi kong maghintay? Bakit kayo nag-transfusion ng walang paalam? Paumanhin, Gigo, binibining Vivi, di na niya kaya maghintay sa kalagayan niya. Bakit nagkaroon siya ng allergic reaction? Hindi ito unang beses niyang gumamit nito. Konti lang na dugo ang kailangan. Base sa unang pagsusuri, mukhang ang dugo ng donor ay sobra sa aspirin. Kaya naman ang tatanggap ay nagkaroon ng matinding allergy. Bakit ka uminom ng aspirin? Nanakit ang katawan ko nitong huli. Kaya uminom ako ng aspirin. Uminom ka ng aspirin, bakit hindi ka nagsabi? Alam mo bang, pwedeng may mamatay dahil dito? Malinaw kong hindi ako pwedeng mag-donate ngayon. Kayo ang nagpumilit na ituloy ang transfusion. Vivi, Sa original na kwento, hindi uminom ng aspirin ang bida para makapagbigay ng dugo kay Song Weiwei kahit kailan. Hindi ako ganoon kawalang muwak. Kaya pala ikaw ang napili ko. May planong palusot ka pala talaga. Paunawa ng sistema. Host. Hindi ka talaga sumusunod sa mga patakaran. Nasa operating table ka na nga, pero nakalusot ka nang walang pinsala. Tanong ko lang, nakapagbigay ba ako ng dugo kay Song Vivi? Tapos na ba ang mission ko? Siyempre naman. Pagbati, host, natapos mo ang side quest ng pagbibigay ng dugo sa supportang character. Nakuha mo ang 200 puntos. Pwede kang pumili ng isang intermediate reward o 2 basic na prep. Gusto mo bang mamili ngayon? Mamili, intermediate ang pipiliin ko. Simula ng pagpili. Pagbati, host, nakuha mo ang advanced plot skill. Ang galing, maganda. Pwede kang pumili ng alinmang pangunahing istorya sa orihinal na nobela. Huwag mag-atubiling papasan ang mahalagang takbo ng kwento ayon sa gusto mo. Kung magdudulot ito ng pagbabago sa plot mula sa orihinal na kwento, hindi ka parurusahan sa anumang paraan. Ang galing naman, sa wakas, di na ako limitado sa orihinal na istorya. kailan ito nangyari? Anong ibig mong sabihin kailan nangyari? Itinatanong mo ba kung kailan kinuha ni Song Vivi lahat ng dugo ko? Hindi yun. Pero kailangan mo pa ring sagutin. Ginoong Gyu, parang walking blood bank na ako ngayon. At ngayon mo pa ito itatanong. Hindi mo ba nakikitang mapanlight yon? Yung atay mo, kailan nangyari yon? Ginoong Go, malala na ang calcification sa ng asawa ninyo. Ano ang eksaktong kalagayan? Kailangan pa ng karagdagang test para malaman. Kailangan yung maghanda mental. Yun pala ang ibig mo sabihin. Host, tumigil ka sa paglaban. Kahit gaano karaming test ang gawin, hindi ito magbabago. Ang pagkamatay ng bida dahil sa cancer ay parte ng orihinal na kwento, hindi mo ito mababago. Stage 4 na liver cancer, di ba? Sakto para magbigay daan kay Song Vivi. Noong nagka-krisis ang kumpanya, noong nakaraang taon, nagpakainom siya sa mga client hanggang masuka, nagpupuyat hanggang magdugo ang lalamunan. Ngayong maayos na ang kumpanya, pinapasok mo siya sa mental hospital. Sa totoo lang, hindi ko alam kung sino sa inyo ang may sira ang ulo. Ayokong mamatay si Vivi, at hindi ko rin ninanais na mawala ka. Nako, nakakapagpatibok ng puso naman yan. Ginoong Gu, talagang may pakialam. Kung mabubuhay ba ako o Kailan ba ako hindi nagmalasakit sa buhay mo? Ang pagpapadugo sa iyo para kay Vivi ay hindi pagpapakamatay ang habol ko. Ginoong Gu, nawala ba ang memorya? Ang blood transfusion ay hindi lang simpleng donasyon. Inubos niya ang dugo ko. Paano na ako mabubuhay nito? Nangyari lang yun dahil nahuli mo siya. Kung hindi naman kailangan ng transfusion. Ginoong Gu. Tama na naman ang lahat ng sinasabi mo. Dali-daliin mo na ang pagbisita sa mahal mong si Miss Vivi. Tigilan mo na ako at payagan akong magpahinga. Sa orihinal na nobela, pagkatapos ng blood transfusion ng bida, nagkunwaring patay siya. Hinabol siya ng lalaking bida hanggang sa krematoryo. Ngunit ang huling pagmamahal ay walang sino ba ang nagnanasang habulin mo pa sila? Ligtas na si Vivi, ngayon, pero magpahinga ka na lang. Maligayang pagbati,
Host, na-unlock mo ang bagong side quest. Iwanan mo na ang lalaking bida. Ito ang ekspertong gawain mo. Matatapos mo yan agad-agad. Talagang kilala mo ako. Sa wakas, makakaiwas na ako sa mga lason at mabubuhay ng maayos. Ayan. Di ba pwede kang manatili pa ng sandali? Masama pa rin ang pakiramdam ko ngayon. Maaari ba kitang tanungin? Halos na ako nang makumbinsi si Xiao na magbigay ng dugo para sa'yo. Bakit mo sinubukan ang sarili mong sakta? Sinasabi mong may duda ka sa'kin. Nakalimutan mo bang si Xiao ay naglagay ng mga hisi sa bahay? Nakita ko ang lahat ng nangyari noong araw na yon. Ayan. Pasensya ka na. Song Vive, kailan ka naging ganito kasama? Ako ang masama. Ayan. Hindi ba't sinabi mo, na pangasawa mo si Song Xiao para lang makapagbigay siya ng dugo sa'kin pero lagpas 1 taon na. Pumayag na ba siya? Kung hindi ako kumilos ng patago at nanghingi ng dugo sa kanya, patay na sana ako ngayon. Alam kong bihira ang Panda Blood, pero hindi lang si Xiao ang meron nito. Kung wala sa pampublikong blood bank, hahanapin ko sa buong bansa, sa buong mundo para sa'yo. Pero ang dugo ng iba, nagdudulot ng komplikasyon. Ikaw mismo ang nagsabi noon. Kaya mo siya napangasawa, di ba? Dati yon, nang akala ko mas mabuti ang kamag-anak na dugo. Ngayon, ang dugo sa pampublikong bangko ang nagligtas sa'yo, di ba? Sa anumang paraan. Hindi na muling magbibigay ng dugo si Xiao para sa'yo. Ayan. Iiwan mo ba ako ng ganito lang? Huwag mong kalimutan. May utang ka sa'kin dito. Babayaran ko ang lahat ng utang ko. Pero walang kinalaman dito si Xiao. Song Xiao. Nasaan ang asawa ko? Mr. Go, na-discharge na po ang asawa ninyo. Hindi po ba niya nasabi? Ang babaeng yon. Hanggang ngayon, pinipilit pa ring tipirin ako. Xiao, may mga magagandang balita ako para sa'yo. Ginoo. Nabalik lang sandali ang may bahay. Pagkatapos ay umalis na naman siya. Nabanggit ba niya kung saan siya pupunta? Hindi po niya sinabi. Paumanhin, hindi maabot ang numero sa kasalukuyan. Dati, lagi niyang inaasahan na darating ako sa buhay niya. Ngayon, ako mismo ang susundo sa kanya. Siguradong magugulat siya. Ayos lang, natural lang na malungkot ang sinuman pag nalaman na may cancer. Normal lang na, ilabas niya ang nararamdaman niya. Ni minsan ay hindi, nagpuyat si Xiao. Hating gabi na, saan kaya siya pupunta? Hindi naman siya magpapakamatay, di ba? Ginoong Go, ang may-ari ng bahay ay pumunta sa presinto 1 oras na ang nakalipas. Naghain siya ng report na nagsasabing kung may maghanap sa kanya, huwag ipadala ang pulisya. Aalis lang siya, hindi sinasadya saktan ng sarili. Ayon sa pulis, aalis lang siya. Pero bakit siya aalis? Ginoong Go, hindi ba talaga ninyo alam kung bakit umalis ang may-ari ng bahay? Ang isang babaeng nagmamahal sa inyo ng labis ay biglang lumayas, walang iba kundi. Naiintindihan ko na. Takot siyang maging hadlang sa akin. Ang tanga-tanga. Ako ang CEO ng View Corporation. Maitutulak ba ako ng isang cancer na maliit lang? Ginoong Go, posible bang hindi siya takot maging pabigat sa inyo? Totoo, hindi pa niya nakakahanda ang mga gamit. Ang kaarawan ko ay sa 1 linggo pa. Malamang nagpaplano siya ng birthday surprise para sa akin. Mabuti ang punto mo. Ginoong Go, pagod na po ba kayo? Sige, umuwi ka na at magpahinga. Doble ang sahod mo ngayong buwan. Ang AI Life Model Project natin ay tapos na sa paunang plano. Inaasahang matatapos ang pagbuo at pagsubok sa loob ng 6 na buwan. Ginoong Go, may mungkahi ba kayo? Ginoong Go, Ginoong Go. Makinig tayo.
Ang proyektong ito ay iminungkahi ng may-ari ng bahay. Ang pangunahing teknolohiya ay galing din sa kanya. Iminumungkahi ko, ibalik natin siya para pamunuan ang pagsubok sa koponan. Ginoong Go, ano po sa palagay ninyo? Tama ka. Kailangan ng proyektong ito, ng kanyang koordinasyon. Bukas, opisyal ko siyang itatalaga bilang head ng My Life Model Project. Tapos na ang pulong. Xiao, ang birthday surprise na inihahanda mo, panahon na para ipakita mo. Hoy, Xiao. Gucheng yan. Pupunta ako sa opisina mo bukas. May importante akong sasabihin. Narinig mo ba ako? Nagpaplano nga siya ng sorpresa para sa birthday ko. Sige, nasaan ka na? Sunduin na kita. Sa opisina na lang tayo magkita. Kakaiba. Lagi niyang ginaganap sa hotel ang birthday party ko taon-taon. Dito ba talaga sa opisina ngayon? Mukhang may plano nga. Mr. Go, sa totoo lang po. Ayon sa nabalitaan ko kay Mrs. Parang wala namang balak na birthday celebration para sa inyo. Mas kilala mo ba siya? O ako na mas nakakakilala? Birthday ko too. Pwedeng hindi ko ito pansinin. Pero siguradong hindi niya ito palalampasin. Bakit ka nandito? Cheng yan, na-miss kita. Mula ngayon, kung hindi importante, huwag ka na lang pumunta dito. Cheng yan, hindi ba't sinabi mo, pag gumaling na ako, magiging Mrs. Go na ako. Bakit hindi na ako pwedeng pumunta sa opisina mo? Pero ngayon, si Xiao ang in-review. Huwag kang magpanggap. Hindi ako nagpapanggap, may magandang balita, talaga ako sa'yo. Tingnan mo, alam mo ba ito? Buntis ka. Kaninong anak yan? Anong ibig mong sabihin? Sino pa ba kundi ikaw? Hindi kita nilapitan kailanman. Ayan, seryoso ka bang nakalimutan? Noong nakaraang buwan, tayo'y nag-inuman. Ngunit naalala ko ang gabing iyon, wala namang nangyari. Ang ibig mong sabihin ay, magsasakripisyo ako ng reputasyon para lang idawit kita. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kung talagang akin ang batang ito, pananagutan ko ito. Dumating na si Mrs. Go. Pauwiin kita kasama ng driver. Xiao. Alam ko namang, hindi mo malilimutan ang birthday ko. Birthday mo ngayon? Hindi ka ba narito, para magdiwang kasama ko? Sa orihinal na kwento, laging naghahanda ng birthday party si Heroine para kay Gucheng yan. Tuwing ganitong panahon, kaya sa tamang panahon ako dumating. Sakto para sa birthday surprise. Tama ang hula mo. Ngayon talagang dumating ako. Para sorpresahin ka. Kita mo, sabi ko sa'yo, hindi siya makakaiwas sa akin. Ikaw talaga ang pinakamakakilala kay Miss. Xiao. May sorpresa ako, para din sa'yo. Talaga? Mga kasama. Ang proyektong Life Model ay pinakamalaking hakbangin ng kumpanya. Nakuha nito ang atensyon ng mundo. Kung matagumpay nating malilina, makikinabang ang buong sangkatauhan. Kaya, ang mamumuno sa proyektong ito ay magiging Vice Presidente ng Gu Corporation. Alam naman nating lahat, hindi maisa sa katuparan ang proyektong ito kung wala ang kontribusyon ni Xiao. Kaya ngayon pa lang ay inaanunsyo ko na. Ang pangungunahan ang Life Model Project ay si Song Xiao. Maligayang pagbabalik, Pangulong Song. Nariyan na kayo, Pangulong Song. Tiyak na magtatagumpay ang AI Life Model Project. Ito ba ang sorpresang sinabi mo? Masaya ka ba? Alam kong matagal ka nang gustong bumalik sa trabaho. Kaya, naghanda ako ng malaking regalo para lang sa'yo. Salamat sa inyong suporta. Ang totoo, ang pagbabalik ko ngayon ay may kasamang sorpresa para kay Pangulo. Naku, napakaganda at kahanga-hanga. Ito na kaya ang maalamat na paghabulan nila. Mabubuwagan na tayo sa pagmamatsyag kay Pangulong Go at asawa niyang magtutulong muli sa negosyo. Xiao, ano ang sorpresang kaarawan ang inihanda mo para sa akin? Salamat sa pagkilala, Pangulo. Noong araw, napakaraming gabing puyatan ang inialay ko para sa Gu Corporation. Makaraos sa mahihirap na panahon at saka ko lang naisulat ang paunang plano ng My Life Model Project. Ang kaluluwa nito ay aking sariling pag-aari. Ano ang ibig mong sabihin? Simple lang. Bumalik ako ngayon para bawiin ang aking patent at
Mula ngayon, hindi na pwedeng gamitin ng Gu Corporation ang proyektong ito. At wala ka ng kinalaman dito. Xiao Xiao. Hindi ba't sinabi mong may birthday surprise ka para sa akin dahil kinuha mo na ang patent? May mas maganda ka pa bang para sa akin, di ba? Hala, hindi. Hindi mo ba nagustuhan ang birthday surprise na ito? Kakasabi mo lang, nasusuportahan mo akong magtrabaho. Pero kung babalik ka sa trabaho, hindi ba't Gu Corporation ang pinakamaina? Kahit gaano kaganda ang Gu Corporation, iyo yan, hindi akin. Sa totoo lang, nagtatag na ako ng sariling tech company. Nakatuon sa LAI, Generative Modeling Technology. Sa madaling salita, ito ay upgraded na bersyon ng My Generative Modeling. Kung may interesado man sa proyektong ito, maaari nyo akong kontakin. Nga pala. Maligayang kaarawan, Ginoo. Song Xiao. Buntis ako sa anak ni Ayan. Talaga ba? Eddie, congratulations sa ama ng bata. Nanay, sinabi ko na sa'yo. Hindi maganda ang kalagayan ng kamay mo. Kaya hayaan mo na akong bahala, ha? Okay lang, nagpapainit lang ako ng gatas. Kaya ko to kahit isang kamay lang. O pala, nanay, ito ang modelo ng bionikong kamay na aking ginagawa. Nasa huling phase na ng pagtetest. Malapit nang simulan ang produksyon. Nanay. Pasensya na. Kasalanan kong nadamay ka dito. Anak, huwag mong sabihin yan. Anong klaseng katarantaduhan yan? Ipagpapalit ko ang isang kamay para sa isang anak na tulad mo. Ako ang swerte dito. Hoy, hating gabi na. Sinong kumakatok? Titingin ako. Xiao, si Ginoong Go. Gu Chengsing. Paano niya tayo natagpuan dito? Sa kanyang kapangyarihan, madali lang sa kanya tayo subaybayan. Anong gagawin natin? Papapasukin ba natin? Siyempre. Hindi. Xiao, alam kong nandyan ka. Isasama kita pa uwi. Sumama ka sakit. Hello, building admin. Bakit niyo pinapapasok? Ang basta-basta, may lalaking hindi kilala, na sumisigaw sa pinto namin. Matagal na siyang kumakatok. Pakipuntahan niya para paalisin siya. Sige. Xiao, hindi ako galit sa buy project mo. Kung gusto mong magtagumpay, susuportahan kita. Basta bumalik ka sakit, pag-uusapan natin lahat. Ginoo, may reklamo po sa ilegal na pagpasok ninyo. Lumabas na po kayo agad. Alam niyo ba kung sino? Ako ang CEO ng Gu Corporation. Nasa loob ang asawa ko. Masyadong malakas ang trip ng mayayaman. Sa mga nasa kalimangan pa ang gusto niya. Anong ibig mong sabihin sa kalimangan? 20 anyos pa lang ang asawa ko. Ang alam ko lang, lagpas 5 po ang may-ari dito. Umalis na kayo ngayon din. Pag hindi, tatawag kami ng pulis. Xiao, hi, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ma, buti na lang nasa pangalan ang titulo ng lupa. Sa totoo lang po, kung ganito ang nangyari sa inyo, kayo rin may kasalanan dito. Buksan nyo ang pinto. Kapag hinintay nyo pang bumalik si Ayan, wala sa inyo ang makakatakas. Magbukas kayo. Ayan, sa wakas nakauwi ka na. Magdamag kitang hinintay dito. May nagsabing hindi ka na raw babalik, kaya ayaw nila akong papasukin. Ginaw na ginaw at gutom na ako. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag ka nang pumunta rito? Ayaw ko rin sanang istorbohin ka. Pero ikaw ang tunay na ama ng batang ito. Alam kong kahit anong paliwanag ko, hindi ka makikinig. Kaya, hanggang sa lumabas ang resulta ng DNA test, hindi ako nang ahas na kumontak. Pero ngayon, ayan. Kahit napupuot ka sa akin, hindi mo naman mapupuot ang sarili nating anak.
CJ, anong gusto mong gawin ko para matanggal ito? Ayan, ito ang resulta ng pagmamahalan natin. Hindi ko ito itatakwil. Ang minamahal ko ay yung mabait at mapagmahal na Song Vivi. Hindi yung walang puso mong sarili ngayon. Walang perpektong tao. Kahit gaano ako kabait, may mga sandaling hindi ko mapigilan ang sarili. Ayan. Ano man ang mangyari. Walang kasalanan ng sanggol. Magdamag kang nakatambay sa lami, magpahinga ka muna. Nandito na ang sanggol. Hindi ako naniniwalang ayaw mo pa rin akong pakasalan. Hello. MS, Song, maayos ang takbo ng proyekto natin basta't magtagumpay lang ang huling neuron test. Makakapaglabas tayo ng produkto. Ayos. Salamat sa sipag mo nitong nakaraan. Karangalan kong makasama kayo sa proyektong ito, MS, Song. Sistema. Bakit hindi pa nagtitrigger ang bagong mission ko? Host. Dahil masyado mong pinabilis ang pag-iwan sa mail lead, kaya parang ang tagal na paghihintay ngayon, subukan mong gamitin ang huling points mo sa prize draw. Ang lakas ng loob mong magsabi niyan. Noong huli kong iwan ang mail lead, 100 points lang ang binigay mo. Anong mapapala ko sa ganoong kaliit? Wala akong pakialam. Gusto kong gumamit ng plot skill ng maaga para makita agad ng mail lead ang diary ko. Sige na nga. Pero, host, paalala lang. Ang diary ng original na may-ari, punong-puno lang ng pagmamahal sa mail lead. Hindi naman, nakakatulong sa storya yon. Sinong nagsabing walang kwenta? Kung hindi niya magawa, ako na. Hindi ko inakalang, pagkatapos ng 2 buwan. Hindi man lang, pumasok sa kwarto ko yung gap. Paboritong pagkain ni Ayan, French cordon bleu stick. Huwag masyadong maraming paminta. Paboritong inumin ay tequila na may 4 na patak ng orange juice. Si Vivi ba ang taong gusto ko? Pero bakit kaya? Nang malaman kong akin ang sanggol ni Katiting natuwa, ay wala akong naramdaman. Hindi pala siya gaanong inosente. Tulad ng inakala ko, matagal na niyang alam na hindi na siya iniibig ni Gucheng yan. Ang dami mong isinulat. Pero nilaktawan mo ang pinakamahalaga. Tulungan na kita dyan. Opisyal lang nagbibilang ang buhay ko. Amang walang pakialam, inang ayaw sa akin. Asawang nanloko sa pagpapakasal at taksin na kapatid. Sa wakas, matatapos na ang lahat. Wala na talagang saysay. Ang manatili pa sa mundong ito. Ang tanging pagsisisi ko, hindi ko pa rin matagpuan ang batang lalaki noon. Siguro naman, ayos lang siya ngayon. Kahit papaano magkapareho, ang hugis pusong marka natin. Kung magkikita man tayo sa susunod na buhay, siguradong madali na tayong makikilala. Hindi si Vivi ang nagligtas sa akin, kundi si Xiaoxiao. Tito, tita. Si Miss Song Vivi ba talaga ang nagligtas sa akin noon? Mr. Go. Si Vivi ang pumuslit na magligtas. Dahil sa kanyang likas na ugali, hindi siya humihingi ng papalit. Kung nagdudulot ito ng problema, nagkakamali ka ng akala. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Iniligtas ni Vivi ang buhay ko. Pagbubutihan ko siya habang buhay. Mr. Go. Matagal nang hirap si Vivi. Hemophilia na siya mula pagkabata. Maaari siyang mamatay kahit kailan. Kung aalagaan mo siya, makakampante na ako bilang ina. Song Xiaoxiao. Bakit ako naiwan sa basurang ito kahit wala na siya? Ayan, tamang-tama ang dating mo. Buntis ako ngayon. Pwedeng, lumipat na lang ako ng kwarto. Ayan, alam kong ganito ang mangyayari. Hindi mo kaya maging ganoon kawalang puso sa akin. Paano yung marka sa balat?
Ha, yung hugis puso, yung markang parang puso, hindi ba't sinabi ko na sa'yo, pinaalis ko na yun dati pa. Sa palagay ko hindi mo talaga pinaalis. Sa totoo lang, wala ka talagang markang yun. Dati naniniwala siya, sa kwento ko tungkol dito. Bakit bigla niya na naman binabanggit ito? Ayan, anong problema mo? Nagpakalat ba naman, Song Xiao ng chismis? Anong kinalaman ni Xiao dito? O matagal mo nang alam? Na si Xiao pala, ang tunay na nagligtas sa akin. Hindi totoo yan. Ayan, ako ang nagligtas sa iyo. Magkaila ka man ng husto. Hindi mo basta-basta. Maaring pagbintangan ako. Ikaw pa ang magsasabing naapi. Buong pamilya nyo, ang ginawa akong tanga. Para iligtas ka. Muntik nang mamatay si Xiao. Paano kayo makatutulog sa ginawa ninyo sa kanya, ha? Hindi totoo yan. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Kung hindi ka lang buntis, gusto kitang patayin sa lugar na ito. Maria, alam na ni Ayan na si Song Xiao ang nagligtas sa kanya. Maligayang bati, host, may bagong misyon ka. Makipaghiwalay ka sa male lead. Alam kong kailangan ng tulak. Ilang puntos ba makukuha ko? Sa pagtupad, sa misyong ito, 200 puntos, host. ibig sabihin, 300 puntos na lang ang kailangan. Para sa 1,000 puntos, hindi pa tapos ang laban. Mga kasama, tuloy ang laban. Tara na, Song Xiao. Hoy Xiao. Tatawagan sana kita. May napakahalaga akong sasabihin sa'yo. Gucheng yan. Makipaghiwalay na tayo. Uy, Assistant Lin. Ayusin mo para sa akin. Papuntahin mo agad ang doktor sa bahay. Kunin ang UNA mula kay Song sa hindi pa ipinapanganak na sanggol ni Vivi. Ay test ulit at itugma sa akin. Mister, go. Sinasabi mo ba na? Ang paternity test ni Miss Vivi, ay maaaring hindi totoo? Hindi ko man lang siya nahawakan. Ano sa tingin mo? Sige, aayusin ko agad. Xiao Li. Mister, go. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa Civil Affairs Bureau. Sa Civil Affairs Bureau? Mister, go. Balak mo bang pakasalan si Miss Vivi? Pero hindi mo ba kailangan munang diborsyuhin ng may bahay? Kailan ko ba sinabi na papakasalan ko si Song Vivi? Si Xiao ang may gusto na. Pumunta ako sa Civil Affairs Bureau para magdiborsyo. Ano, Mister, go. Talaga bang didiborsyuhin mo ang may bahay para kay Miss Vivi? Baka dapat magmaneho ka na lang habang buhay. Opo, sir. Tara na, Gucheng yan. Xiao, mayroon ka bang peres man na hugis puso dito? Ano ang kinalaman mo dyan? Gucheng yan, huwag mong limutin. Nandito tayo ngayon para magsagawa ng diborsyo. Xiao, pasensya na. Akala ko si Song Vivi ang nagligtas ng buhay ko, kaya naman paulit-uli kitang nasaktan. Kaya't sinasabi mo ngayon, Ako pala ang batang, iyong iniligtas noon. Xiao, huwag na tayong magdiborsyo. Hayaan mo akong bumawi sa iyo habang buhay. habang buhay, Gucheng yan. Mahaba pa ang buhay mo. Ngunit para sa akin, ilang buwan na lang ang natitira. Kung talagang mahalaga ako sa'yo. Kung may utang ka sa akin noon pa man at may utang ka pa rin ngayon din, dali-dalihin mo na ang pagpapadiborsyo sa akin. Kung ito lang ang paraan para maging masaya ka ng konti, gagawin ko. Ang mga ari-arian, pinapag-ayos ko na sa abogado ko, lahat ay sayo na. Pati na ang lahat ng shares ng Gu Group. Gucheng yan. Nandaya ka. Dapat walang matira sa... Xiao, aminado ako, na may nararamdaman ako kay Song Vivi. Pero iyon ay, dahil lamang, akala ko siya ang nagligtas sa akin. Huwag kang magdahilan sa pagiging gago mo. Ano naman kung lalaki ang nagligtas sa'yo noon? Magkakagusto ka rin ba sa kanya? Tama. Kalimutan mo na. Huwag na tayong magkita pa. Xiao, ipapangako kong ililigtas kita.
Maligayang pagbati, host, natapos mo na ang side quest para hiwalayan ang male lead. Nakatanggap ka ng 200 puntos. 300 puntos na lang ang kulang para maging 1,000. Kailangan mo lang tapusin ang huling misyon. Mabuhay hanggang ika-31 ng Disyembre ngayong taon, at makakabalik ka na sa tunay na mundo. Sa totoo lang, ang ganda ng pakiramdam ko. Ang pag-abot hanggang Disyembre 31 ay hindi naman dapat maging problema. Talaga? Bakit hindi mo ulit tingnan para sigurado? Alam mo, hindi dapat sistema ang tawag sa'yo. Nandito ka lang para guluhin ako. Xiao Xiao. Hoy Xiao Xiao, kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang ako. Ma, Ang tagal mong nagpupuyat nitong mga nakaraang araw. Nakasasama sa kalusugan ang pagpupuyat. Subukang magpahinga mamaya, ha? okay talaga ako. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang magpahinga ng maayos. Itong katawan ay lalong humihina araw-araw. Kailangan kong matapos ang bionic hand model bago pa ako mawala. Ma, ano ang tinitingnan mo? Mukhang ipinagbili na ng kabila ang kanilang bahay. Siguro yun ang bagong kapitbahay na lilipat. Pero dahil magkapit-bahay na tayo, siguraduhin nating magkasundo tayo. Pag wala na ako, baka siya ang na mag-alaga sa'yo, ma. You. Kailangan mo ba ng tulong? Xiao. Gucheng yan. Sir, Naku, buong araw akong abala. Wala akong oras kumain. Gutom na ako. Tita Chen, pwedeng tulungan mo ako? Gucheng yan, may konsensya ka ba? Masama na ang kalagayan ng kamay ng nanay ko. Gusto mo pang magluto siya para sa'yo? Nanay mo. Tama, si Tita Chen ang nanay ko. Simula ngayon, wala nang aapi sa kanya. Kung ganon, mag-order na lang ako ng pagkain. ew, ang baboy ng mga takeout. Ako na ang magluluto para sa'yo. Ma, umuwi na tayo, wag mo siyang intindihin. Sige. Ano nang gusto mong kainin? Kaya kong lutuin. Kahit ano. Ito talaga ang estilo mo, di ba? Ito nga, Dala ko rin ang mga larawan. Lahat to ay para sa'yo. Ito ang unang larawan nating magkasama. Ito rin ang nakalagay sa certificate ng kasal natin. Tingnan mo kung gaano tayo kasaya noon. Dapat alam ko na noon pa. Ang babaeng napangasawa ko, ang pinakamagandang babae sa mundo. sa totoo lang, pinag-edit ko tong larawan. Nang tanungin kita, sabi mo wala kang oras. Pero ang totoo, nakipagkita ka kay Song Vivi. Pero ang orihinal na bida ay naniniwala sa kanyang kalokohan. Tingnan mo to. Ito ang unang biyahe nating magkasama, di ba? Maganda naman ang kinalabasan. Kahit na na-crop si Song Vivi, hindi mo halos mapapansin. Nandun din siya noon. May biyahe ba na hindi siya kasama? Tama na yan, Jimmy-gu. Tigil mo na. Alam mo ba? Bakit kaya wala ako kung larawan mula rito? Hindi ba't dahil? Gusto ko pang bumalik? Tama na. Parang wala kang masyadong pagkain dito. Uuwi na ako at lulutuan kita ng pansit. Xiao, wala na ba talagang paraan para tayo'y magsimula ulit? Siyempre wala. Wala akong pakialam. Gusto ko lang tayong magkasama. MQ. Hiwalay na tayo, hindi mo ba alam? Respetuhin mo naman ang sarili. Ng sistema to. Grabe pala ang epekto kapag nagkasakit ka. Xiao. Xiao Xiao, laban lang. Xiao Xiao, pakiusap, kapit ka. Manatiling malakas. Mukhang hindi ako matatapos sa mga ospital sa buhay ko. Xiao. Umpisahan na natin, Chemo. Sige. Hindi pwede. Mababawasan lang ang bilis ng career plans ko. Mamamatay ang bida. Ganito ang takbo ng libro. Walang makakapagbago nun.
Pero kung magawa ko, gumawa ng bionic kamay, tapos gamitin ang teorya para sa iba pang body parts. Hindi lang ito, magbabago ng mundo. Kahit sa totoong buhay, mababago nito ang sangkatauhan. Naibigay ko na sa'yo lahat ng pera ko. Kulang ka pa ba sa pera? Akin talaga ang perang iyan. Kailangan ko ring magkaroon ng sariling karera. Ang kamay na ito, para tunay na kamay na talaga. Parang tunay na kamay ko ang pakiramdam. Nanay, masakit ba kahit konti? Anak, subukan mong pindutin ng mas malakas. CJ, Ayan na. Ayan na. nanay, subukan mong galawin ng kaunti. Tingnan mo kung maigagalaw mo ang mga daliri. Nagawa ko. Napaandar ko rin sa wakas. Ito ay parang tunay na kamay talaga. Hindi lang mag-alaw ng maayos. Ramdam ko rin ang sakit. Hindi ko inakala na darating ang araw. Nagagana ulit ang kamay ko. Salamat, Xiao Xiao. Salamat sa iyo, napakabuting anak. Bakit ka ba nagpapakapormal sakit? Hello. Mr. Go. Ang resulta ng paghahambing sa ospital ay dumating na. Ang sanggol ni Miss Vivi ay hindi iyo. Sige, nakuha ko na. Habang nandyan ka na, alamin mo rin kung sino ang tunay na ama ng sanggol. Sige, nalaman na namin, Mr. Go. Kaibigan ni Miss Vivi na, si Wang Junliang. Mababa ang sperm count ni Wang Junliang, kaya hirap siyang magkaanak. Malamang masaya siya sa pagkakaroon ng anak ngayon, di ba? Hindi ganoon, ayan, sa'yo talaga ang sanggol. Lumabas ka. Umalis ka sa bahay ko. Maria, sunduin mo na ako. Pinalayas ako ni Ayan. Ano? Sobra na si Gucheng yan. Maghintay ka, pupuntahan na kita. Vivi, irog kong mahal, nahanap din kita, nasabik ako sa'yo. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't binigyan kita ng pera para umalis sa Jiang City? Ikaw ang magiging ina ng anak ko, syempre bumalik ako, para maging ama. Sinong nagsabing sa'yo ang batang to? Sa Go Group siya pagmamayari, anak ni Gucheng yan to. Vivi, may ebidensya na silang ibinigay. Huwag mo na ko lokohin. Pakasal na tayo. Akong bahala sa bata pagkapanganak. Aalagaan ko siya. Wala kang pera. Anong akala mo't karapat dapat ka? Sa anak ko, bitawan mo ako. Hindi. Bitawan mo ako. Langit na tagapagmana ang batang to, ng angkanwang. Akala mong pababayaan kitang tumakas? Aliang. Anong ginagawa mo? Huwag kang matakot. Gusto ko lang tiyakin, na ligtas na maisilang, ang ating anak. Vivi, kumalma ka. Hindi kita sasaktan. Gusto mo lang ng anak, di ba? Bibigyan kita. Pakawalan mo na ako. Sa tingin mo naniniwala ako sa'yo? Makinig ka, Som Vivi. Pag may nangyari sa sanggol, hindi ka makakatakas. Sa kamay ko kailanman. Ano resulta ng matching test? Lumabas na. Dok, kumusta resulta? Nag-match ba? Mama Chen, tulungan mo ako dito. Huwag mo sasabihin kay Xiao Xiao. Sir, huwag mo siyang sisihin. Wala akong karapatang magalit sa kanya. Galit siya, may sama ng loob. Sa akin, karapat-dapat lang. Ako ang may kagagawa nito. Breaking news. Ang Sunrise AI Technologies Inc., opisyal nang nakuha, ang Go Group. At inilunsad ang produkto, Sunrise Bionic Hand Model. Naging alamat na ito sa negosyo. Xiao Xiao. May nakita kaming angkop na liver donor. Nanay, hindi ko na ba nasabi? Hindi mo na kailangang tumulong maghanap. Hindi ko kailangan ng transplant. Xiao Xiao, hindi yan maaari, bata ka pa. Kahit na, ang liver o kidney transplant, hindi ganap na gagaling ka. Makakapagbigay pa yan ng 10 taon, o higit pa. Nanay, mas kilala ko ang sariling katawan kaysa kanino man. Talagang hindi ko kailangan ng transplant. Maraming tao ang mas nangangailangan ng liver donor kaysa sa akin. Ibigay na lang sa iba. Sa ganitong pagkakataon, pwedeng tumigil ka na sa pag-iisip para sa iba. Isipin mo naman ang sarili mo. Nanay,
May mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag ng malinaw. Pero, desisyon ko na ito. Nanay, ayokong ubusin ang natitirang buhay ko sa ospital. Pwede mo ba tulungan ako sa discharge papers bukas? Xiao Xiao. Nakikiusap ako sa'yo. Xiao Xiao. Iiwan mo ba talaga si Mr. Go nang hindi nagpapalim? Hindi na kailangang manatili. Host, bakit ka pumunta sa Amerika? Ngayon ang huling araw ng orihinal na bida. Kailangan mong magplano kung paano mabuhay. Kung hindi, mawawala ka sa katotohanan. Sige, naiintindihan ko. Mga kaibigan, ngayong araw, ito na ang huli. Pag-online ko, huli. Pagli-live stream para sa inyo. Ubus na ang health bar ko. Hala, streamer, bakit bigla na lang? Huli mo na ito. Salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa akin. Kung sakaling may pagkakataon, baka tayo magkita sa ibang mundo. Ibang mundo. Anong laro naman dun? Another world. Mahilig din pala ang streamer sa time travel novels. Ngayon sa Beijing Time, Disyembre 31, 2025, 11:59 ng gabi. Magsisimula na ang countdown. Tapos na. Sumuko na ang host. Nabigo ang huling misyon. Kuya Go. Kuya Go. Kain ka na, huwag mahiya. Ito ay espesyal na putahe ng 5-star chef. Paborito mong princess na cordon bleu steak. Sobrang maraming paminta. Ayaw ko nito. Kuya Go, ang arte mo naman. Sa totoo lang, bukod sa asawang dati mo, walang makakaluto ng gusto mong timpla. Asawang dati. Huwag kang dumingon. Hinto. Ayan. Inihanda ko ang sorpresang ito. Para lang sa'yo, paborito mong Frances na cordon bleu steak. At tequila cocktails. Tequila cocktails. Kumain na ako. Itong steak, para lang sa'yo ang luto ko. Kaunting paminta lang. At ang cocktail, ginawa ayon sa gusto mo. 4 na patak lang ng orange juice. Pinakuha ko pa ang orange juice mula. Xiao, ikaw na ang kumain muna. May gagawin pa ako, alis na ako. Ayan, naghandog pa ako ng paputok. Huwag ka munang umalis. Panoorin mo muna ang paputok. Papaandarin na natin. Ikaw na lang ang manood. Kailangan ko talagang umalis. Ayan. Anong iniisip mo? Lumabas ka sa isip mo. Magsisimula na ang paputok. Itong lugar, nireserba ko ng 2 buwan ang nakalipas. Pinakamagandang pwesto para manood. Napanood na siguro ni Kuya Go, di ba? Noong nakaraang taon, si Song Xiao nagpalit ng patent sa boss para lang makuha ang pwestong ito sa akin. Anong sinabi mo? Wala kang ideya. Hindi pwedeng nakalimutan mo noong nakaraang taon, di ba? May bigla ang nangyari. Maaga akong umalis. Seryoso, sobra siyang nagsumikap sa New Year's Eve show. Tapos umalis ka nang hindi man lang pinanood, kaya naman pala, naghiwalay kayo. Hoy, Tolgo, hindi ba to livestream ng ex mo? Kailan siya lumipat sa Amerika? Salamat sa inyong lahat sa pagpunta rito. Xiao. Tolgo, hindi mo ba sinabi na ibinigay mo ang atay mo kay Song Xiao? Paano siya? Hindi ko alam. Sabi ng doktor, may 2 pa siyang taon o 3 mabubuhay. Kaya, Xiao, ayaw mo pa ring magpalipat ng atay. Sir, dapat nating igalang ang desisyon niya. Tita Chen, handa ka bang talagang panoorin na lang si Xiao? Ayaw nating lahat yun. Pero matigas talaga ang ulo niya. Wala na akong magawa. Tita Chen, subukan kaya natin ito. Paumanhin, ang tinawagan ay hindi maabot ngayon. Xiao, nasaan ka? Pakisabi mo sa akin. Hindi ba yan si Ginoong Go? Nandito ka pala sa livestream. Hindi ba yan yung gago? Umalis ka riyan. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Bigyan kita ng $10 isa 0,000. Gucheng yan. Huli na ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Xiao, maghintay ka sa akin. Nasa New York si Miss Song. Huwag mong kalimutan ang $10,000.
Lin, book mo ako ng susunod na flight papuntang New York. Magsisimula na ang countdown. Hindi ka manonood ng fireworks? Boss, malapit na ang bagong taon. Kailangan mo pa bang magmadali sa airport? Pwede bang bilisan mo ng konti? Hindi pa ako napalaking sugal sa buong buhay ko. Kapag natalo ako, hindi ko na makikita ang pamilya ko kahit huling pagkakataon. Buwisit na sistema, hindi ka ba pwede magbigay ng konting spoiler? Pasensya na, mga ate. Paano nyo malalaman ang eksaktong oras ng pagkamatay nyo? Oo nga pala, gaano katagal mabubuhay ang may cans, sa totoo lang, walang makakapagsabi niyan, di ba? Teka, sinasabi mo ba? Ate, huwag kang gagawa ng masama sa sarili bawat araw na buhay ka ay tagumpay. Xiao, hindi kita papatayin. Ayan na naman. Matigas ang ulo mo kahit sa pag-ibig. Ngayon, simulan na natin ang countdown. Huling 10 segundo. 10. 9. Xiao. 8. 7. Ma, bakit nasa ospital na naman ako? Ikaw ba ang naglagay na kung ano sa gatas ko? Nako, Xiao, pumayag ka na sa transplant, sige na, handa na ang pakiusap, nakikiusap ako. Ma, hindi ayaw ko sa transplant. Pero, Ano naman? hindi kapag nagsalita ulit ako ng totoo, mawawala ako sa sistema. Ipapaliwanag ko mamaya, pero hindi ko talaga kailangan ng transplant. Sayang lang, ang magandang atay. Kaya, handa ka na ba? Mamayang hapon ang operation para sa transplant. Sige, hindi ako magpapatransplant. Ibigay niyo na lang sa ibang pasyente. Ano? Pero itong atay. Teka, ito ay, ano? Yung atay na yon, galing sa asawa mo. Gucheng yan. Nagawa niyang gawin ito ng ganito para sa akin. Oo, nasa operating table na siya, ngayon. Naghihintay na lang kami sa'yo. Kung dati kong sarili ako, baka lubos ang pasasalamat ko. Pero Gucheng yan, ang pagpapataon nito sakit. Akala mo ba magpapasalamat ako? Ma, hayaan niyo pong magpaliwanag ng huling beses. Hindi ko kailangan ng pagtutransplant ng atay. Kahit pumayag ako at matagumpay man, hindi ako aabot sa bagong taon. May bibigay ni Igu ang atay niya. Kabutihan niya iyon bilang tatanggap, pasasalamat sa pagligtas sa isang pamilya. Xiao. Ma, kung patuloy niyo akong pipilitin, magpapakamatay na lang ako. Huwag. Sige. Doktor. Sundin na ang gusto ni Xiao. Sige. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Xiao, maneho. Pwede bang bilisan mo ng konti? Xiao. Ma, lampas na ba ng hating gabi? Nakaabot na ba tayo sa Enero 1, 2026? Tingnan ko. Ay oo nga, ika-1 ng Enero taong 2026 na, 1 minuto nang lumipas ang hating gabi. Ma, ang galing nito. Nagawa ko. Nanalo ako. Pagbati, host, nakaligtas ka sa ika-31 ng Disyembre taong 2025. Tapos na ang huling misyon. Nakatanggap ka ng 300 puntos. Paalala, may 500 puntos ka na. Pwede kang sumali sa lottery o maghintay hanggang umabot ng 1,000 puntos. Pero isa lang sa libro ang makakabalik sa totoong mundo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Malapit na akong matapos. Paano ako makakakuha ng 500 puntos pa? Walang umasa na matatapos mo ang huling misyon sa ganitong makulit na paraan pa. Tumawid ka ng international dateline at tumakbo hanggang Amerika. Nabag mo ang sistema. Matalino lang ang paggamit sa patakaran. Sige. Tingnan natin kung kaya mo. Sulitin ang huling patakaran. Sa kwento, namatay ng tahimik ang bida nang walang palem sa gwapo. Kung makakapagpalem ka sa gwapo at haliakan siya bago umalis, makukuha mo ang 500 puntos na dagdag para madala mo ang gwapo sa totoong mundo. Teka, sandali. May kakaiba ka ba? Fetish o ano? Gagawin talaga natin. Ito ngayon? Pwede mo namang laktawan. Hindi na. Pinaghirapan ko ito para makarating dito. Hindi ako susuko ngayon.
Kailangang tapusin ang misyon sa loob ng 12 oras bago sumapit ang hating gabi, ika-31 ng Disyembre taong 2025, oras sa US. Sa 12 oras, tapusin man o hindi, mapipilitan kang bumalik sa totoong mundo. So ibig sabihin, sa 12 oras na ito, pwede akong gumawa ng gusto ko. Oo, pwede mong sabihin iyon. Sige, naiintindihan ko. Aalis ka na. Xiao. Gumaling ka na ba ng tuluyan? Bumuti na ba ang pakiramdam mo? Wala na ang sakit sa likod ko. Mabuti na rin ang pakiramdam ng mga hita ko. Sa totoo lang, pakiramdam ko kaya kong labanan 10 nezha. Nakakamangha yan, Xiao. Kanina lang, talagang natakot ako sa'yo. Akala ko talaga ay, Nanay, may bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Ngunit sa palagay, bago ako umalis, may utang na loob akong sabihin ito sa'yo. saan ka pupunta? Anong balak mong gawin? Ang totoo, ako'y isang manlalakbay mula sa ibang mundo. Sa mundong ito, para sa amin, ito'y isang nobela lang. Ako'y napunta sa katawan na pangunahing tauhan dito. Sa orihinal na kwento, namatay ang bida. Noong Disyembre 31, 2025. Kaya ang misyon ko ay, na mabuhay, matapos ang Disyembre 31, 2025. Anong ibig mong sabihin sa paglalakbay sa mga mundo? Anong misyon ang sinasabi mo? Xiao, maaari mong ipaliwanag. Sa madaling salita, ang ginamit kong para takasan ang petsa ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbabago ng International Dateline. Nabuhay ako hanggang Disyembre 31, 2025. Sa oras ng 8th at nakaabot din sa Beijing time. Kaya, tapos na ang misyon ko. Naiintindihan ko na. Ibig sabihin hindi ka na mamamatay. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi ako nagpa-opera sa atay noon. Dahil sa totoo lang, walang pagkakaiba iyon para sa akin. Kung matagumpay ang misyon ko, mabubuhay pa rin ako, kaya hindi ko kailangan ng transplant. Ngunit kung nabigo, kahit may transplant, hindi pa rin ako mabubuhay. Kaya nga, hindi ko sinabi sa'yo noon, dahil kung mabuking ang sikreto, mamamatay ang dalawang bersyon ng sarili ko sa magkabilang mundo. Anak ko, hindi ko alam na, napagdaanan mo ang lahat ng ito. Ngayong tapos ka na sa mga misyon mo. Babalik ka na ba sa iyong sariling mundo? Sa 12 oras, mapipilitan akong bumalik. Pero, ang pagiging nanay mo sa panahong ito, katumbas na ng buong buhay ko. Nanay, bago ako bumalik, may isa pa akong dapat gawin. Xiao, pasensya na talaga. Hihintay mo ako. Pangako na maghihintay ka, ha? Xiao. Hindi ka namatay, buhay ka pa rin. Sige na. Ikaw ang masusunod. Huwag kang umiyak, ha? Wala akong pakialam dyan. Wala namang nakakakilala sa akin dito. Umuwi na lang tayo sa hotel. Kalimutan mo na, ilang oras na lang naman. Ayaw kong makipagtalo. Tara na. Si Mom Chen talaga. Ang sarap ng luto niya. Gucheng yan. Pwede bang bitawan mo na ang kamay ko? Hindi pwede, di kita bibitawan. Gucheng yan. Wala nang kinabukasan para sa atin. Xiao, alam kong hiwalay na tayo. Ngunit susubukan kong gawin ang lahat para patunayan ang aking katapatan sa pagbabalik nating muli. Hindi pa alam ng aking ex-asawa na malapit ng lisanin ni Xiao ang mundong ito. Huling hapunan na natin ito kasama si Xiao. Gucheng yan. Alam mo ba kung bakit hindi kita minahal? Ikaw, talaga bang wala ka ng pagmamahal sa akin? Hindi dahil tumigil akong magmahal sa iyo, kundi dahil hindi kita minahal kailanman. Impossible. Xiao, galit ka pa rin sa akin, hindi ba? Okay lang. Patuloy akong magsusumika para bumawi. Kung kailangan ng 1 buwan, gagawin ko. Kung kulang ang 1 taon, itutuloy ko. Kung hindi pa rin sapat, gagawin ko habang buhay. Gucheng yan. Hindi mapipilit ang pag-ibig sa pagpapatawad.
Ang lalaking mamahalin ko ay may pag-unawa sa akin, gumagalang at nakakaintindi sa akin. Ngunit ikaw, hanggang ngayon hindi mo pa rin natutunan. Hindi ko maintindihan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng ari-arian. Sinubaybayan ko ang karera mo. Upang iligtas ka, ako'y. Paano ko hindi iginagalang ang iyong desisyon? Para iligtas ako. Nagpakamatay ka ba sa pag-aalay ng atay? Kung hindi ko tatanggapin, ibig sabihin walang utang na loob. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nais ko lang sabihin. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Gucheng yan. Hindi ko alam kung napansin. Ngunit nagbago na ako ng malaki. Sa nakaraang taon, hindi na ako ang dating ako. Sino ka na ngayon? Ang dating si Song Xiao. Talagang minahal ka ng labis. Binitawan niya ang trabaho para sa'yo. Tinalikuran ang sarili. At nagpakamatay na donor para kay Song Vivi. Ang babaeng gusto kusa niyang ginawa lahat. Pero kahit ganun, di pa rin siya naging masaya. Nang pilitin mong magpadugo ng paulit-ulit. Sumabog ang cancer sa atay niya. Namayapa na siya ng tuluyan noong Disyembre 31, 2025. Hindi ka pa ba namam? Gucheng yan, maging totoo na tayo. Mula noong nakaraang Disyembre 31, pinalitan na ang kaluluwa ko. Hindi na ako si Song Xiao. Mandadayuhan ako mula sa ibang mundo. Naiintindihan mo na ba? Masyado kang nagmamalaki. Sa iba, bakit raw yan ay dominante? O sexual tension na tawag. Pero ang tamis para sa isa, ay laso naman sa iba. Akala mo bayani ka ng ihandog ang atay mo. Pero ang totoo, para lang mabawasan ang konsensya, ipilit mo ang akala tama para sa akin. Pero ni minsan, hindi mo man lang tinanong kung kailangan ko ba talaga. Tinanong mo ba ang sarili mo? Kung tunay mo ba akong mahal? O ginagawa mo lang yon para maibsan ang pagkakasala sa savior mo? O baka naman, sarili mo lang ang pinapasaya mo sa sakripisyo? Hindi. Hindi totoo yan. Nalutas ko na. Xiao. Mahal kita. Tunay kitang minamahal. Huwag mo akong iwan. Sabi ko na. Aalis talaga ako. Wala sa kontrol ko ang desisyong ito. Wala ka bang huling misyon? Tulungan kita tapusin yon. Maligayang bati, host, nakumpleto mo ang bonus mission, nakakuha ka ng 500 puntos. Ngayon ay pwedeng pumili ng isasama mo sa tunay na mundo. Xiao, bigyan mo pa ako ng sansa. Dalhin mo ako sa mundo mo. Pagkakatiwalaan mo ulit ako. Magiging tao akong katulad ng gusto mo. Gagawin ko. Pasensya na. Gucheng yan, mas bagay ka sa mundong ito. Naipagawa ko na. Ang last will and testament ko, 50% para sa mga batang nangangailangan. Yung tira ay ibabalik ko sa'yo. Sana ay makagawa ka ng mas advanced na bionic arms para tumulong sa maraming tao. Ayoko nito. Hanggang ngayon, di ka pa rin natuto rumespeto. Ma, alis na tayo. Xiao. Nakabalik na ako. Streamer, tuloy lang. Ano ang katapusan? Malakas ang ulan. Hawak ni Gucheng yan ang larawan ni Song Xiao. Sabi ko sa'yo masaya ang storyang ito. Teka, bakit may dagdag na dialogue? Kumidlat sa kalangitan. Tinamaan ng kidlat. Ang kinatayuan ni Gucheng yan. Biglang may narinig si Gucheng yan. Nakakaibang tinig. Maligayang bati, host, na-activate mo ang mail lead system. Pwede kang manatili sa libro o puntahan ang mundo ng bida. Hanapin mo ang bida.
Huwag.